Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-10 kabanata na ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay ang aklat ng mga bilang. Sa ika-10 kabanata po ay ating mapag-aaralan ang trumpetang pilak. At ito ay iniutos ng Panginoon kay Moises. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa kabutihan mo na minsan pa may pagkakataon kami na pag-aralan ng iyong mga salita. Lord God, buksan mo ang aming kaisipan, maging ang aming mga puso na makita namin ang yaman ng iyong mga salita, Lord. Mas maunawaan namin, Panginoon, ma-enjoy namin at ma-appreciate namin, Lord, ang kabutihan mo at ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang mga mabubuting ginagawa mo noon hanggang sa aming kapanahunan. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magpagawa ka ng 2 trumpetang yari sa pinitpit na pilak. Gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng pagpulong ng taong bayan o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay sa ang buong Israel. So dito po makikita natin ang pagpapagawa ng Panginoon ng isang trumpeta o 2 trumpeta. At ang materyales na kanyang pinagagamit ay ang pilak o silver sa English. Ang trumpet po ay ginagamit para magbigay ng hudyat, para kumilos or lumakad na sila. At ito din yung nagbibigay ng hudyat para sa kanilang hudyat or babala na merong laban. At ganun din, ito rin yung ginagamit para sa kanilang pagpupulong. Ito yung ginagamit na pantawag para sa kanilang pagpupulong. Subalit, bakit po silver? Bakit pilak? Samantalang alam nating lahat na ang trumpeta ay dapat ay gawa sa sungay ng ram's horn. At ito ay ginagamit noon sa panahon ng Day of Atonement para i-announce na meron na silang Feast of Atonement. Ayan. At marami pong pagkakataon sa ating mga binasa sa mga naunang kabanata na ginagamit po ang horn or yung sungay bilang trompeta. Pero dito, sa Kabanata 10, ay malinaw ang instruction ng Panginoon. At ang sabi niya dito, gagamit sila ng pinitpit na pilak. Verse 3, kapag hinipa ng sabay ang buong Israel, ay magtitipon-tipon sa lahat ng toldang tipanan. Okay? Sa harap ng toldang tipanan. Kapag isa ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat angkan ay haharap sa iyo. Pag-ihip ng unang hudyat, lalakad ang mga liping nagkampo sa gawing silangan. Sa ikalawang ihip, lalakad naman ang mga naghimpil sa gawing timog. Kapag dapat tipunin ang kapulungan, hihipan mo ng matagal ang trompeta. Ang iihip ng trompeta ay ang mga anak ni Aaron. Susundin ninyo ang tuntunin ito habang panahon. So dito makikita po natin na merong palatandaan, at ang bawat hudyat ay alam ng bawat mga Israelita kung sino yung tinatawag, kung para saan yung tunog ng trompeta. Verse 9, kapag nilulusob kayo ng inyong kaaway, hipan ninyo ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Makikita natin ang sinabi niya, kapag nilulusob kayo ng kaaway, hipan ninyo ang trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos. Bakit? Hindi ba alam ng Panginoon? Hindi ba aware ang Diyos na mayroong kalaban at kailangan niya ng hudyat, na kailangan niya ng warning, Dito po makikita natin na si Lord talaga is a very gentle God, na kung saan sa lahat ng laban ng buhay natin, hindi siya mag-i-interfere hanggat hindi tayo nagre-requests, Kasi alam niyo po, ang Panginoon never niya tayong iiwan Never niya tayong pababayaan. Pero ang nais ng Diyos, yung tayo mismo yung nag-i-invite sa Kanya na
lumaban siya para sa atin, na siya yung mag-cover sa atin, na siya yung mag-save sa atin. Ano po, kaya dito makikita natin, no, na pwede naman na kahit hindi nila hipan, nandyan si Lord, di ba? But this time, ang sabi, kailangan nilang hipan yun, no, bilang hudyat, ano po, para sila ay tulungan ng Panginoon, para iligtas sila ng Panginoon. Same din po yan sa buhay natin, mga kapatid, sa oras na may mga problema tayo. God wants us to ask for help, no? God wants us to ask through prayer, no? Para nang sa ganun malaya siyang makakilos at makita natin na siya ang ating tagumpay. Ayan, verse 10, sabi dito, sa inyong mga pagdiriwang tulad ng pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, hihipan din ninyo ang trompeta habang inihahain ang handog na susunugin. So dito, kailangan din natin siyang iimbitahan, no? Kung may laban, iimbitahan natin si Lord. Kung mayroong pagdiriwang, iimbitahan din natin si Lord. At yun ay sa pamamagitan ng pag-ihip ng trompeta. Ayan. So napakaganda lang isipin na si Lord, ginagawa niyang available yung sarili niya para sa atin. Hindi niya sinabi, tatawagan niyo lang ako pag masaya kayo ha, o tatawagan niyo lang ako pag hindi niyo na kaya. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, kung may parating, no, nakaaway. Yan ang sinasabi dito sa verse 9. Ang sabi niya, kapag nilulusob kayo ng inyong kaaway. So ibig sabihin, He is inviting us, no, na humingi ng saklolo. Ini-invite niya rin tayo na tawagin natin siya, i-involve natin siya sa ating mga pagdiriwang, no? Ayan, so napakasarap lang po na namnamin na ang Panginoon ay grabe yung nais niya talaga yung personal na relasyon sa Kanya. Ayan. Dito po sa verses 1 to 10 ng Kabanata 10 ng Numbers, no, makikita natin ang mga aral na matututunan natin dito ay ang pagkakaisa. Kumbaga dito makikita natin, no, na kailangan nilang sundin kung ano yung utos, kung ano yung instruction. Kasi kapag hindi nila sinunod yung instruction, then hindi sila hindi mangyayari yung nais ng Panginoon. Ayan. Kaya kumbaga po mga kapatid, makikita natin dito, bakit ito ginagawa ng Panginoon? Bakit may ganitong instruction? Bakit may ganitong paraan din ng pagsasanay? Kasi po, inihahanda sila ng Diyos, no? Dahil pagdating nila doon sa bansang pangako, no? Sa lupang pangako ng Panginoon, hindi sila doon uupo lang, hindi lang sila doon basta titira lang doon sa mga bahay na nandoon. Kundi pagdating nila doon, mayroon silang mga gagawin, may mga laban silang kailangang mapagtagumpayan para makuha nila yung pangako, no? Para ma-enjoy nila yung pangako ng Panginoon. Ganoon din doon sa buhay natin, di ba? Na sa ating pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, may laban, no? And yung laban natin hindi siya sa tao, hindi siya sa anumang mga bagay, kundi ang laban natin is between the flesh and our spirit, no? Kaya kumbaga po talagang ang bawat araw ng buhay natin, bawat oras ng buhay natin, bawat minuto ng buhay natin ay laban, no? At kailangan nating mapagtagumpayan yun. Kaya dito kumbaga po makikita natin na kahit may laban, no? Kahit alam na natin na may laban, alam din natin at pinakikita sa atin ng Panginoon na nandyan siya, no? Para maipanalo natin yung laban. Hindi sa ating sariling galing, hindi sa ating sariling talino, kundi yung laban na ating makukuha dito, yung laban na ating mapagtatagumpayan nito ay mapagtatagumpayan lang natin sa tulong ng Panginoon. Kaya He is always inviting us to call Him, no? Kumbaga para isama natin siya sa laban ng buhay natin. Yan, praise God. Verse 11, ng 12 araw ng 2 buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto, ang ulap ay pumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo.
kung matatandaan po natin yung unang taon, no, yung kasi nagstay sila dun sa isang isang buong taon. Yung next na taon na yon, ang kanilang unang pinagdiwang nila is yung Passover, no? And then after nun, yung ikalawang buwan na yun naman yung kauna-unahang pagkakataon na sila ay aalis sa Sinai. Ayan. So, dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa ilang ng Paran. So, dito makikita natin yung ulap, yung Shekinah glory nga po, at saka yung pillar of cloud na siyang nagiging gabay, no? May gabay sila no? Kapag umalis yung ulap, bakit yung ulap? Yung yung kanilang pinaka-covering dahil nasa disyerto sila, nasa wilderness po sila. So, sobrang init nun. So, dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, no, sa kanila, meron silang ulap, no, na kung saan ay pumoprotekta sa kanila sa matinding sikat ng araw. At yung ulap na yun din yung kanilang guide na pag umalis yun, aalis din sila. Pag nagstay yun, magi-stay din sila. Ayan. 13, ito ang una nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moises ang mga tuntunin ukol dito. So again, napag-aralan nga natin, may mga tuntunin ng Panginoon sa kanila na kailangan nilang sundin, no? Kasi yun yung kanilang magiging gabay para kumbaga para makapaghanda sila, no, sa anuman yung sagpain nila, no, meron silang mga paghahandang ginawa. At yun po ay dahil sa Panginoon. 14, uuna ang pangkat sa ilalim ng watawat ni Judah ayon sa kanilang lipi at sa pamumuno ni Naaso na anak ni Aminadab. Si Nathaniel naman na anak ni Zoar ang pinuno ng lipi ni Zakar, at Eliab na anak ni Helon ang nangunguna sa lipi ni Zebulun. So dito po makikita natin, no, pagdating sa paglalakbay, in order na sila, no? Hindi sila watak-watak, hindi sila kung sino yung pinakamagaling, hindi sino yung pinakamalakas, sino yung matapang, wala pong ganun, no? Kundi susunod sila sa order na binigay ng Panginoon. 17, kapag nakalas na at naihandaan na sa pag-alis ang tabernakulo, susunod na ang mga anak ni Gershon at ni Merari na siyang nagpapasa ng binaklas na tabernakulo. Kasunod ang pangkat ni Ruben ayon sa kanyang angkan at pinangunahan ni Elizur na anak ni Zedjor. Ang lipi naman ni Simeon ay pinangunahan ni Zemuel na anak ni Zurizaday, at si Eliasaph na anak ni Deuel naman sa lipi ni Gad. So, sa pagitan ni na Judah, no, at saka nito ni Gad ay nandun din po yung lipi ni Gerson at saka ni Merari. 21, kasunod ng pangkat ni Ruben ang mga Levita mula sa angkan ni Kohat, no? Dala ang mga sagradong bagay. Pagdating nila sa susunod na pagkakampuhan, muli nilang itatayo ang tabernakulo. So, ito yung instruction sa kanila ng Panginoon, di ba? Na kung saan sila pupunta din, dun din nila itatayo ang tabernacle. Yan. Kasunod naman ang pangkat ni Ephraim ayon sa kanilang angkan sa ilalim ng pamumuno ni Elisama na anak ni Amiud. Ang lipi ni Manases na pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur. Ang lipi ni Benjamin ay pinangungunahan naman ni Abida na anak ni Gideoni. Ang pangkat ni Nadan, ang kahuli-hulihan na siyang nagsisilbing tanod na nasa huling hanay. Sila'y pangkat-pangkat din ayon sa angkan na pinangungunahan ni Ahiezer na anak ni Amisaday. Yan. 26. Ang pinuno ng lipi ni Asher ay si Pagiel na anak ni Okran, at ang pinuno naman ng lipi ni Neftali ay si Ahira na anak ni Enan. Ganito nga ang ayos ng buong Israel tuwing sila'y magpapatuloy sa paglalakbay. So, yan ang makikita po natin, no, na in order, sila ay in order, no, yung kanilang paglalakbay. At yan po ay order na galing sa Panginoon. Verse 29. Kinausap ni Moises si Hobab na anak ni Reuel na Midianita. So, hindi siya Israelita, no? Midianita. Isang kamag-anak ng asawa ni Moises. Ang sabi niya, sumama ka sa amin patungo sa dakong ibinibigay sa amin ni Yahweh at bibigyan ka namin ng kasaganaang ipinangako niya sa amin. Hindi na ako sasama sa inyo sapagkat nais ko bumalik sa aking mga kamag-anak. Sagot naman
niya. Sumama ka na sa amin sapagkat kabisado mo ang pasikot-sikot sa ilang. Maituturo mo sa amin kung saan kami maaaring magkampo. Pagdating natin doon, babahaginan ka namin ng anumang pagpapalang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moises. Sa talatang 29 hanggang 31 po, or 23, may dalawang mahalagang mensahe, no? Maaari iisipin natin na positive to kasi syempre para meron silang gabay, no? Meron na silang, hindi na sila mahirapan para naman para kumbaga mas mapadali yung kanilang travel at saka mas safe, no? Pero kung susuriin po natin, meron ng pillar of clouds, meron ng Shekinah glory na nagiging gabay nila, di ba po? Na magsasabi sa kanila, di ba sinabi nga na kapag huminto yon, then doon sila hihinto, no? Kapag ito'y umangat at umalis, aalis din sila. So, dito makikita natin na sometimes ang tao talaga nakadepende pa rin siya dun sa kapwa, no? Nakadepende ang tao dun sa galing ng iba o sa husay ng iba o sa alam ng iba, experiences ng iba, no? Pero on the other hand, no, meron din naman pong magandang so kumbaga ito yung negative na nakikita natin, no, na parang hindi yung buo yung tiwalang ipinakita ni Moises dito kasi nga parang yung tao yung doon siya nagre-rely. Pero kung sa isang banda naman din, merong mga pagkakataon na ginagawa natin to para makasama lang natin yung tao, no? Sometimes hindi naman dahil sa gusto lang natin na mayroon kumbaga parang sense of security, no? Hindi kundi yung sense na gusto natin siyang makasama, no? Gaya sa church, kumbaga minsan kahit hindi pa siya ganun, pag nakikita natin may potential siya pero hindi pa siya ganun ka-train, hindi pa ganun ka-matured, pero binibigyan natin sila ng ministry para hindi sila umalis, para makasama natin sila ng matagal, no? Kaya kumbaga kung titignan natin, no, both side, meron silang mga punto na pwede nating kunin, no? Yung mga magagandang mensahe na pwede nating kunin para sa ikalalago na natin at ganoon din sila. Makabahagi natin sila dun sa mga pagpapalang inilalaan ng Panginoon. Yan. Kung magapo talaga dito. Pero ganun pa man, kailangan lagi natin secure na yung ating trust, yung ating pagsunod ay sa Panginoon lang natin siya ibibigay. 33, at mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila doon. Sila ng 3 araw. Ang kabanantipan ay inuuna sa kanila ng 3 araw para ihanap sila ng lugar ng pagkakampuhan. Kung araw, nilililiman sila ng ulap ni Yahweh habang naglalakbay. Tuwing ilalakad ng ang kabanantipan, ito ang sinasabi ni Moises, magbangon ka, Yahweh, kaaway ay pangalatil. Itaboy mo ang iyong mga kaaway at magtatakbuhan sa takot ang lahat ng napupuot sa iyo. At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kabanantipan, ito naman ang sinasabi nila, manumbalik ka Yahweh sa libo-libo ang kan ng Israel. So, salamat sa Panginoon kasi po meron tayong nagiging gabay na sa ating lakbayin ng buhay at kung saan tayo nag-i-stay, sinasama natin si Lord at hinahayaan natin siya na siya talaga yung manguna, siya talaga yung mag-rule sa atin. Kaya naman po sana po may natutunan tayo mga kapatid sa Kabanata 10 ng ika-4 na aklat ng Lumang Tipan. Sana po ay atin pong maisabuhay, no, yung ating mga natutunan. At lagi po nating tatandaan na tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos ay may malaking pagpapala na nakukuha dito kasi ito yung nagiging tungtungan natin tungo dun sa pagtaas, paglago ng ating pananampalataya. Kaya God bless everyone and to God be all the glory.